Sa isang araw, nasa ilan ang nagagawa niyong ganyan? Marami rin. Minsan, umabot ng 200, minsan 150. Dami rin. Ayan mga kabarangay, ngayong araw nga po ay nandito tayo sa DMB Apparel. Ayan, i-check po natin yung process kung paano po nila ginagawa yung mga sublimation, jersey, long sleeves, ayan, mga t-shirts, ayan. Kaya naman tara, samahan nyo po ako. Let's go mga kabarangay! Kasama na nga po natin ngayon si Kuya Joel. Ayan, at ituturo niya sa atin ang proseso kung paano gawin ang mga sublimation. Kaya naman tara, samahan nyo na po kami. Let's go! Ito na po yung yung proseso ng paggagawa ng sabli. After po ng layout, ipiprint na po siya. Ito na yung print po. Tapos pagkatapos po ng print, ito na po yung nagawa. Ito na po nagawa ng sabli. Sobrang laking printer nga po pala ang gamit nila dito mga kabarangay. Kaya naman talaga napakalinaw. Ultimo maliliit na letra at maliliit na detalye ay kitang-kita. Pagkagaling natin doon sa printing, ito na po yung nagawa. Ginugupit na po siya. Pagkatapos po ng gupit, dito na po isasalang na siya sa heat press. I-heat press na siya. Ito na yung niya. Heat press na. Yan. Medyo maproseso pala yung doon. Maproseso to. Pagkagaling sa printing, diretso dito sa heat press. Kasi pag minadali mo, hilaw siya. Hilaw yung kakalabasan. Hindi maging hilaw yung pinakakulay niya sa tela. Dito lang pala mainit, no? Init niyan. 220 ang niya, 220 yung pinaka-init niya. Kagandahan kasi niyan, boss, pag kahit isunrocks mo, hindi siya namumuti. Ganun. Hindi siya. Siya talaga. Kusa siyang kumikintab habang sinusunrock siya. Ito na siya. Ito na yung niya. Yan yung finish. Ito na yung finish niya. Pagkatapos ng Ganito, mga kabarangay. Shoutout nga po pala sa Yamaha Sniper Club Philippines. Tapos after po niyan, kuya, diretso na doon sa labas. Gugupitin na siya. Gupit muna, gupit. Ayan, sa gupitan. sa isang araw, nasa ilan ang nagagawa niyong ganyan? Marami rin. Minsan, umabot ng 200, minsan 150. Dami rin. After nga pong gupitin yung mga tela mga kabarangay, dito naman po binubuo ni nanay ang mga damit. Maingat niyang tinatahi ang bawat peraso upang maging maayos, komportable at maganda ang pagkakagawa. Bawat damit ay ginagawa nila na may pagmamahal at masusing pag-aalaga para masiguro ang kalidad na maihahatid sa mga customers. At dito nga mga kabarangay, ayan, ilalagyan na ng label ni ate. Grabe, hindi po talaga basta-basta yung ginagawa nila. Sobrang dami ng proseso. At syempre, kailangan maingat at talagang pulido ang pagkakagawa nila. At last but not the least mga kabarangay, ito na po yung tinatawag nilang piping. Bali, tinatahin na po dito yung mga laylayan ng damit. Pati na rin po yung mga dulo ng manggas. Quality check na po si ate mga kabarangay. Ayan, tinitingnan niya po maigi kung may mga sumobra po bang sinulid, tsaka niya po ito gugupitin. Bago po niya ipa-plastic yan mga kabarangay. Ayan mga kabarangay, bali meron na nga po tayo dito mga finish na jersey. Ayan sublimation yan Ayan. Tapos meron din po ditong air cool. Ayan, yung tela niya po air cool. Ayan. Lahat po ng klase ng tela mga kabarangay meron ng DMB Clothing. Ayan, bali nagpapagawa rin po ako sa DMB Clothing since 2018 or 2019 pa mga kabarangay. Bago pa po mag-pandemic, yung mga prod shirt po na sinusuot namin. Ayan, sa Taogama. Ayan, kaya naman highly recommended ko po ang DMB Clothing talaga. Meron na po silang 3 branch. Meron na sila dito sa Mambugan, meron na sila sa Kalawis, at meron na sila sa Pinugay. Ayan, message lamang po kayo sa kanilang FB page. Ayan, ilalagay ko po dyan sa baba. Kaya naman, let's go mga kabarangay!